Kabanata 821, Pangalawang Pinuno. Ang ibig mong sabihin si Darisan. Labis na nagulat si Yasmin sa sinabi. Matapos niyang pag-isipan ang mga paratang ni Severin, napailing siya at sinabi, hindi iyon maaaring mangyari. Kapatid na ang turing sa kanya ng aking ama. Bakit niya sasaktan ang aking ama? Matapos siyang tanungin, tumingin muli siya kay Severin at nagtanong ng may pagdududa. Bakit ko paniniwalaan ang sinasabi mo kung hindi ko naman kilala kung sino ka? Napangiti na lang ng alanganin si Severin at sumagot, ako si Severin. Maaaring hindi mo ako kilala, pero kung maaari mong ayusin na makausap ko ang iyong ama ng kamilang, sigurado akong makikilala niya ako. Kilala mo ang aking ama. Tiningnan ni Yasmin si Severin mula ulo hanggang paa bago magsabi, sige, mukha ka namang hindi masamang tao, kaya papayagan kitang makausap ang aking ama. Ngumiti si Severin at pinuri siya, maganda ang iyong talento, binibining Yasmin. Nasa kabataan ka pa lamang ngunit ikaw ay isang antas 8 na malalim na master. Naniniwala akong ang iyong ama ay isa na ring haring mandirigma. Dahil hindi pa naririnig ni na Earl at ng iba pa ang Tigris Hall, nag-alala si Severin kung masyadong mahina ang lakas ng Tigris Hall at baka mababa ang kanilang antas. Ngunit napatunayan niyang mali ang kanyang pag-aalala nang makilala niya si Yasmin at makita ang kanyang disenteng kakayahan. Totoo, sa tingin ko nga ay maganda rin ang talento ko. Ngumiti si Yasmin matapos siyang purihin. Inakay niya ito papunta sa villa na kanyang tinutuluyan at nagsabi. Ang aking ama ay tiyak na isang haring mandirigma, ngunit mas mababa ng kaunti ang kanyang kakayahan kumpara sa aming pangalawang pinuno. Pareho silang antas 2 na haring mandirigma, ngunit mas mahina siya pagdating sa lakas sa labanan. Iyon din ang dahilan kung bakit medyo nahihirapan ang Tigris Hall dito sa Drakcom. Maraming puwersa ang hindi namin kayang banggain at madalas ay napapasailalim kami sa paningin ng iba. Sa nakaraang 2 taon, pinipilit kami pababa ng bagong sulpot na Wild Blood Gang, at mas lumala pa ang aming kalagayan. Ang Tulyo na binanggit mo ay marahil si Tulyo Sawyer ng Wild Blood Gang. Malakas ba ang Wild Blood Gang na ito? Tanong ni Severin habang sumusunod sa kanya papasok ng villa. Tumango si Yasmin. Malamang isa sila sa pinakamalalakas na puwersa sa hilagang bahagi ng lungsod, ngunit ang ilang gang sa timog at silangan ng lungsod ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Gayunpaman, mas malakas pa rin sila kaysa sa amin. Pagkaraan ng kaunting sandali, nagpatuloy si Yasmin, ang kanilang pinuno ay nagkaroon ng tagumpay kamakailan at umabot sa antas 4 na haring mandirigma, kaya walang duda na malakas talaga sila. Di nagtagal, nakarating sila sa villa kasama si Yasmin bilang gabay. Hintayin mo rito, titingnan ko kung nandito ang aking ama at ipapakiusap ko na makausap kanya. Ngumiti si Yasmin kay Severin. Tumango si Severin. Salamat sa abala. Siguraduhin mo lang na huwag ipaalam ito sa inyong pangalawang pinuno. Hay nako, hindi naman ako tanga. Napairap si Yasmin kay Severin bago siya tumakbo palayo. Makalipas ang kaunti, bumalik si Yasmin kasama ang kanyang ama na si Zoheb. Sinabi sa akin ng aking anak na gusto mong makausap ako dahil may mahalaga kang nais sabihin. Sabi rin niya na makikilala kita agad kapag nakita kita. Pero bakit pakiramdam ko ay hindi pa kita nakikita kailanman? Nakaupo ng kampante si Severin sa sofa, at napakunot ang noo ni Zoheb nang makita siya, at iniisip, gaano ba ka-inosente ang anak ko? Hindi ko akalaing basta na lang siya naniwala sa sinasabi ng isang estranghero. Ngumiti si Severin, tumayo, at iniabot ang kanyang kamay. Naaalala mo ba ang singsing na ito, Hallmaster Zoheb? Lumiwanag ang mga mata ni Zoheb nang makita ang singsing, at nanigas ang buong katawan niya. Hindi ba't isang normal lang na special ring iyon? Ano bang espesyal dito? Naglagay si Yasmin ng kamay sa kanyang dibdib at pabiro na nagsalita bago pa man makapagsalita si Zoheb. Ilang segundo lang ang lumipas, agad na sinabi ni Zoheb kay Yasmin, yumuko ka na kaagad sa kanya, Yasmin. Pagkatapos ay lumuhod siya at nagsabi kay Severin, pagbati, kataas-taasang pinuno. Kataas-taasang pinuno. Nalito si Yasmin at walang ideya kung ano ang nangyayari, pero nang makita niyang nakaluhod sa lupa ang kanyang ama, napilitan siyang kagatin ng labi at sumunod na rin. Pagbati, kataas-taasang pinuno.
Agad nang umiti si Severin at nagsabi, hindi na kailangang magbigay ng galang. Tumayo na kayo. Ano bang kataas-taasang pinunong iyon, Itay? Bakit hindi ko man lang nalaman na may ganitong tao? Nakasimangot si Yasmin at nagtanong kay Zoheb. Bata ka pa noon, paliwanag ni Zoheb. At kahit nung tumanda ka, hindi ko na rin nabanggit sa'yo, kaya wala kang alam tungkol dito. Pero nagsimula ang lahat noong. Maikli niyang ikinwento kay Yasmin ang sitwasyon. Ibig mong sabihin may 11 bulwagan pa na katulad ng sa atin at lahat sila ay mga tauhan niya. Hindi ba't sinabi mo na ang kataas-taasang pinuno ay isang matandang lalaki? Bakit napakabata naman niya? Gulat na tingin ni Yasmin kay Severin, na puno ng hindi makapaniwalang damdamin. Wala akong sagot dyan, sabi naman ni Zoheb. Pero ang alam ko, ang singsing na ito ay kumakatawan sa Draco Deus Token. Sinumang may hawak nito ang ating kataas-taasang pinuno, na dapat sundin ng lahat ng 12 bulwagan. Pakiramdam pa rin ni Yasmin ay masyadong bata si Severin. Napangiwi siya at nagsabi, pero napakabata niya. Bakit natin dapat sundin ang kanyang mga utos? Paano kung natagpuan lang niya ang singsing na iyan kung saan-saan? Mukhang panlilinlang lang lahat ito. Kung ganoon, maaari rin akong maging kataas-taasang pinuno kung maagaw ko sa kanya ang singsing. Nabigla si Zoheb sa sinabi ng kanyang anak at agad itong sinaway. Ano bang sinasabi mo, Yasmin? Walang kinalaman ang edad dito. Hindi na kita matutulungan kung magagalit siya sa mga sinabi mo at piliin niyang patayin ka. Dahil sa saway na iyon, sobrang natakot si Yasmin kaya agad niyang tinikom ang bibig at ibinaba ang ulo. Ako, nagbibiro lang ako. Hindi ko naman talaga sinasadya ang sinabi kong aagawin ko iyon sa iyo. Napaka-cute ni Yasmin kaya ngumiti si Severin sa kanya sa halip na magalit. Wala iyon. Ang matandang baliw ang nagtakda ng patakarang iyon noon, at tingin ko'y medyo katawa-tawa rin iyon. Isa siyang taong laging salungat sa Agus. Sandali siyang natigilan bago tuluyang nagsabi kay Yasmin, maaari mo akong agawan kung gusto mo, pero kailangan ay sapat ang lakas mo para gawin iyon. Kapag nagtagumpay ka, ikaw ang magiging bagong kataas-taasang pinuno. Nagbibiro lang ako, kataas-taasang pinuno. Pakiusap, huwag mong seryosohin ang mga sinabi ko. Ngumiti ng alanganin si Yasmin at nakahinga ng maluwag ng mapansing hindi naman gaanong nagalit si Severin sa kanya. Bakit ka nandito, kataas-taasang pinuno? May importante bang nangyayari? Manatili ka muna rito ng mas matagal. Ikinagagalak kung maging punong abala at pagsilbihan ka sa kahit anong paraan. Hindi alam ni Zoheb kung gaano nakalakas si Severin, pero kung kaya ng matandang lalaki na ibigay sa kanya ang Draco Deus Ring, tiyak na napakalakas niya. Ngumiti si Severin at nagsabi, may rason ako kung bakit ko kayo pinuntahan, pero hindi ko inakalang may problema na pala kayo. Kanina sa pasukan, narinig ko ang inyong ikalawang pinuno na nakikipag-usap sa telepono sa isang tinatawag na Ginoong Tulio, at pakiramdam ko'y kailangan kong ipaalam ito sa inyo. Ikinwento ni Severin kay Zoheb ang pag-uusap ni Darisan at Tulio. Nagulat si Zoheb matapos marinig yun at hindi makapaniwala sa sinabi ni Severin. Hindi maaari. Maganda ang naging relasyon namin simula pa noon. Para na kaming sinumpaang magkapatid, at hindi ko inakalang gugustuhin niyang saktan ako. Ngunit sabi ni Yasmin, pero ang ating kataas-taasang pinuno ay wala namang dahilan para magsinungaling sa atin. Tumango si Zoheb at biglang dumilim ang mukha. Matagal nang pinaplano ng Wild Blood Gang na sakupin ang Tigris Hall, at kapag sumama kami sa kanila, tuluyan nang mawawala ang Tigris Hall. Pinaghirapan kong buuin ang Tigris Hall mula sa wala, at hindi ko kayang hayaang maglaho ito. Matapos niyang ipaliwanag iyon, tumingin siya kay Severin at nagsabi, ano na ang dapat nating gawin? Pareho lang ang antas ng aking kapangyarihan at kay Darisan, at halos magkapareho rin ang lakas namin sa labanan. Walang mabuting maidudulot sa Tigris Hall kung papatayin ko ang espiya, dahil lalo lamang itong magpapahina sa atin. Kapag nangyari iyon, mas lalo tayong walang awang aatakihin ni Tulio. Tumango lang si Severin bilang pagsang-ayon. Lubos niyang naunawaan ang iniisip ni Zoheb, at ang tanging dahilan kung bakit nag-aatubili ang Wild Blood Gang na umatake sa kanila sa mga oras na iyon ay dahil wala silang sapat na dahilan para gawin iyon.
Alam naman nila na kailangan muna nilang magkaroon ng matibay na rason bago sila umaksyon. Bukod pa rito, may ilang mas malalakas na mandirigma sa hanay ng Tigris Hall, at kung totoong labanan ang mangyari, siguradong marami ring masasawi mula sa Wild Blood Gang kapag ibinuhos ni Zoheb ang lahat ng kanyang lakas laban sa kanila. Isa iyong resulta na nais iwasan ng Wild Blood Gang. Kaya gusto nilang patayin ni Darisan si Zoheb sa pamamagitan ng lason. Kapag nakuha na ni Darisan ang pamumuno sa Tigris Hall, maaari na niyang kusa itong isuko sa Wild Blood Gang. Sa ganitong paraan, maipapasailalim nila ang Tigris Hall nang hindi gumagalaw o nagsasakripisyo. Ngumiti si Severin at nagsabi, "Huwag kayong mag-alala tungkol sa kanila. Wild Blood Gang lang naman sila, hindi ko sila kinatatakutan." Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi pa niya, "Dahil balak ka namang lasunin ni Darisan, mas mabuti pang ipatawag mo na siya ngayon at hayaan mo akong patayin siya. Kapag patay na si Darisan, siguradong mababahala si Tulio at maghahanap ng dahilan para umatake sa inyo. Kapag ginawa nila iyon, buburahin ko sa mundo ang Wild Blood Gang." "Maraming salamat, kataas-taasang pinuno." Nabigla si Zoheb sa plano ni Severin, at alam niyang nagmumula ang tapang nito sa kanyang matinding kapangyarihan. "Gaano kataas ang antas mo, kataas-taasang pinuno? Nabanggit ko na sa iyo na si Tulio ay isang antas 4 na haring mandirigma. Isa ka bang antas 5 o antas 6 na haring mandirigma?" Nilunok ni Yasman ang laway at tinitigan si Severin na parang isang kakaibang nilalang. Kanina ay nakaramdam pa siya ng kaunting pagmamataas nang purihin siya ni Severin sa kanyang talento, pero kung ang lakas ni Severin ay nasa antas ng 5 o 6 na haring mandirigma, wala nang halaga ang kanyang talento kumpara rito. Natakot si Zoheb na baka mainis si Severin sa tanong, kaya agad niyang sinulyapan ng masama ang kanyang anak at sinabi, "Alamin mo ang iyong lugar, Yasman. Akala mo ba maaari ka na lang basta magtanong tungkol sa antas ng kapangyarihan ng ating kataas-taasang pinuno?" Tumawa si Severin at nagsabi, "Huwag kang mag-alala, binibining Yasman. Ang pagpatay kay Tulio ay para lang durugan ang isang langgam. Ay, wala na akong ibang ikatutuwa pa." Maluwag na ang hininga ko matapos marinig ang iyong mga salita. Tumalon si Yasman sa tuwa. Dahil sa tulong ni Severin, wala na silang dapat katakutan sa Tigris Hall. "Tama, unahin na muna natin si Darisan." Pagkatapos ay tinalakay ni Severin kay Zoheb ang kanilang magiging plano. Makalipas ang ilang sandali, isa sa mga tauhan ng Tigris Hall ang ipinadala upang dalhin si Darisan. "Haha, may maitutulong ba ako sa iyo, Hallmaster?" Puno ng pananabik ang puso ni Darisan habang iniisip ang plano na lagyan ng lason ang alak ni Zoheb at patayin siya. Ngunit nang makita niya si Severin, bigla siyang nakaramdam ng masamang kutob at agad na nagtanong, "Sino ang taong ito?" Biglang dumilim ang mukha ni Zoheb at sinabi kay Darisan, "Palagi kitang itinuring ng mabuti, Darisan, at hindi ko akalaing isang araw ay nanaisin mong patayin ako. Napaka-ambisyoso mong tao." Nagulat si Darisan at agad na nagtangkang magpaliwanag. "Ano ang sinasabi mo, Hallmaster? Bakit naman kita nanaisin na patayin? Para kang kapatid sa akin, at nangako pa tayong maging magkapatid at nagsumpaan. Paano ko magagawang patayin ka?" Isang hakbang na lumapit si Severin at malamig na ngumiti. "Tigilan mo na ang pagpapanggap. Narinig kong nag-uusap kayo ni Mr. Tulio kanina sa kalsada. Imposible yan. Hindi mo maririnig ang usapan namin dahil sobrang layo mo noon." Nagulat si Darisan at napasabi ng hindi sinasadya. Hindi napigilan ni Severin ang tumawa. "Aha, ibinunyag mo na ang sarili mo at inamin mong tinawagan mo si Mr. Tulio." Napakagat-labi si Darisan bago nagpaliwanag, "Oo, kinausap ko si Mr. Tulio. Pero ang bintang mo na nakikipagsabwatan ako sa kanya para patayin ang ating Hallmaster ay walang katotohanan. Sinabi ko lang sa kanya na hindi kami sasama, at nakiusap ako na huwag na kaming masyadong gipitin. Hindi ko akalaing magiging matigas ka pa rin." Tumawa si Zoheb, "Titigil ka lang ba sa pagpapanggap kapag hinanap ko sa katawan mo at nahanap ang lason na nakalaan para sa akin?" Napakunot ang noo ni Darisan at nag-isip, talaga bang narinig niya ang usapan namin? Paano yun nang hindi ko naman gaanong nilakasan ang boses ko? Ngunit alam ni Darisan na hindi siya maaaring umamin sa mga sandaling iyon.
Matalim niyang tinitigan si Severin at saka sinabi kay Zoheb, bakit siya pa ang mas pinagtitiwalaan mo kaysa sa akin? Malamang ipinadala siya ng Wild Blood Gang para magkagulo tayo. Kapag nagkawatak-watek tayo mula sa loob, mas madali tayong maaatake. Haha, sinasabi mong pinagtatalo lang tayo. Tumawa ng malakas si Zoheb. Oh, Darisan, bakit ka pa nakipag-alyansa sa Wild Blood Gang? Hindi mo ba kayang maghintay ng kaunti pa? Alam mo ba kung sino ang binatang ito? Siya ang sinasabi ko sa iyo noon, ang pinuno ng Dracodeus Temple, ang ating Supreme Leader. Supreme Leader natin. Nagulat si Darisan. Sinabi sa kanya ni Zoheb noon na ang Supreme Leader ay isang makapangyarihang matanda na nag-utos sa kanya na bumuo ng isang puwersa at tawagin itong Tigris Hall. Pagkatapos, nawala na ang Supreme Leader at hindi na muling nagpakita. Matagal nang nakalimutan iyon ni Zoheb, at iniisip ng lahat na matagal nang patay ang Supreme Leader. Ngunit ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagpakita ang kanilang Supreme Leader. Kabanata 825. Hindi, imposibleng mangyari ito. Hindi ba't dapat isa siyang matandang lalaki? Paano siya naging pinakamataas na pinuno? Nanginginig ang ulo ni Darisan, at agad na naisip ang pagbagsak ng kanyang perpektong plano. Oras na para makilala mo ang iyong katapusan. Ikinuyong ni Severin ang kanyang kamao at binalot ito ng malakas na enerhiya ng espiritual. Hindi ka maaaring maging pinakamataas na pinuno. Ang Wild Blood Gang ang siguradong nagpadala sa iyo. Papatayin kita ngayon din. Iniisip ni Darisan, bata lang ito, at tiyak na hindi ganoon kataas ang kanyang antas. Wala na akong pakialam kung siya nga ba ang pinakamataas na pinuno o hindi, dahil papatayin ko na siya ngayon din. Dahil siya ang nakinig sa usapan ko, kaya nabunyag ang plano ko. Pagkatapos ng kanyang sinabi, ikinuyong ni Darisan ang kanyang kamao upang pakawalan ang makapangyarihang enerhiya na espiritual mula rito. Sa susunod na segundo, mabilis siyang umatake kay Severin at inabot ito ng isang mabilis na suntok. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Madali lang para kay Severin na harapin ang atake ng kalaban. Sa isang kisap mata, naiwasan niya ang suntok ng kalaban at gumanti ng suntok sa dibdib ni Darisan. Isang malakas na tunog ang narinig, at tumilapon si Darisan ng ilang metro palayo. Isang butas na kasing laki ng mangkok ang lumitaw sa kanyang dibdib, at wala na siyang tsansang mabuhay pa. Imposible, napatay niya ang ating pangalawang pinuno ng ganoon lang kadali. Halos malaglag ang panga ni Yasman sa lupa. Nakatulala rin si Zoheb, at lubos na nagulat sa lakas ni Severin. Alam niyang napakataas ng antas ng kapangyarihan ni Severin, dahil kung hindi siya magiging alagad ng dating pinakamataas na pinuno. Hall Master, ano ang nangyari? Siya ba iyon? Oo, siya ang ating pangalawang pinuno. Hindi ko alam kung bakit siya napatay. Maraming malalakas na tao mula sa Tigris Hall ang nagsitakbo matapos marinig ang tunog ng banggaan, at lahat sila ay napatulala nang makita ang katawan ni Darisan na nakahandusay sa lupa. Agad na ipinaliwanag ni Zoheb, kumalma kayong lahat. Narito ang ating nakatataas, ang pinakamataas na pinuno ng Dracodeus Temple. Siguro naaalala ninyo ang nabanggit kong taga-suporta natin noon. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, maaari ninyo siyang makilala mismo. Pagkatapos ng sandali, nagpatuloy siya, tungkol naman sa ating pangalawang pinuno, nakipagsabuatan siya sa Wild Blood Gang at balak niya akong lasunin, ngunit sa kabutihang palad ay natulungan tayo ng ating pinakamataas na pinuno upang alisin ang traidor na ito. Ibig sabihin may taga-suporta pala ang Tigris Hall. Napakagandang balita niyan. Hindi ko akalaing ang taga-suporta ng Tigris Hall ay ang Dracodeus Temple. Nagtataka lang ako kung isa ba ito sa pinakamalalakas na puwersa. Ilang matatanda, na pawang mga antas isa na haring mandirigma, ay natuwa nang marinig na ang Tigris Hall ay may taga-suporta. Sa ganitong paraan, hindi na sila basta-basta kayang apihin ng ibang gang. Hindi ba kayo luluhod para batiin ang ating pinakamataas na pinuno? Ngumiti si Zoheb, at gumaan ang kanyang dibdib matapos masaksihan ang lakas ni Severin. Pagbati, pinakamataas na pinuno. Sabay-sabay na lumuhad ang lahat kay Severin at sabay-sabay na sumigaw. Agad na sinabi ni Severin sa kanila na tumayo. At lahat, magkakaibigan tayo rito, kaya wala nang kailangang maging formal.
Kaunti lang ang nakakaalam tungkol sa Dracodeus Temple, kaya hindi ninyo kailangang tawagin akong Supreme Leader. Mr. Severin na lang ang itawag ninyo sa akin. Nakikita mo ba kung gaano ka mapagkumbaba ang ating Supreme Leader, Yasman? Wika ni Zoheb na may ngiti. Okay, mga kasama, alisin ninyo ang bangkay at maghanap ng taong makakapaghanda ng masasarap na pagkain ngayong gabi. Gusto kong magdiwang kasama ang ating Supreme Leader. Inutusan ni Zoheb ang kanyang mga tauhan na itapon ang bangkay bago niya pinaalis ang iba. Dalhin na natin ang usapan sa loob. May ilang bagay akong nais sabihin sa iyo, sabi ni Severin kay Zoheb kasabay ng pagtango. Hindi naiwasang mapangiti ng mapait si Zoheb habang sinasabi, alam ko namang may dahilan kung bakit ka pumunta rito para hanapin kami. Malamang hindi ka magpapakita rito kung hindi ito mahalaga. Ngumiti si Severin at nagsabi, hindi naman gaanong makapangyarihan ang Tigris Hall, kaya iminumungkahi kong lumipat kayo sa South Link City para mas marami kayong suporta roon. South Link City, madali lang naman iyan. Wala kaming dapat ikatakot kung kasama ka namin, sagot ni Zoheb na nakangiti nang makapasok sila sa bahay. Sa kasamaang palad, marami kaming miyembro at maraming ari-arian din. Malamang kakailanganin namin ng ilang araw para makapaghanda sa paglilipat, at ang mga ari-arian ay kailangan ding ayusin. Sa tingin ko, mapipilitan kaming ibenta ang mga iyon ng mura. Tumango si Severin. Ang Draco Hall, Moss Hall, Equus Hall, at Serpent Hall ay nasa South Link City na ngayon. Ang Tigris Hall ninyo ay magdadagdag sa bilang para maging 5. Kailangan kong maghanap ng paraan para mahanap ang natitirang 7. Natagpuan mo na ang ilan sa iba pang mga hall. At nasa South Link City din silang lahat. Iyan ay napakaganda. Labis na natuwa si Zoheb sa narinig. Mas magiging malakas tayo kung lahat ay magsasama-sama, at hindi ko na kailangang mag-alala kung paano tayo mabubuhay dito sa Dropcom. Ngumiti si Severin at nagsabi, at isa pa, gobernador na ako ngayon, at nakatira ako sa South County Mansion. Malapit lang din sila kung saan ako nakatira, kaya maaari tayong magtulungan sa hinaharap. Imposible, gobernador ka na, ang galing naman. Nagniningning ang mga mata ni Yasman, ngunit biglang may naisip siya kaya kumunat ang kanyang noo at sinabi. Pero ang mga puwersa sa underground ay hindi naman kinikilala ng mga nasa sistema, at malamang na minamaliit din tayo ng mga war gods. Paano mo nagawang maging gobernador kung ikaw ang supreme leader ng Dracodeus Temple? Mapait na ngumiti si Severin. Dahil lang sa swerte, haha. Sa totoo lang, hindi rin naman masama ang attainment mo. At sa tingin ko ay sapat na iyon para makamit mo ang breakthrough sa level 1 Warrior King. Hehe, level 8 Profound Master pa lang ako ngayon, at malamang aabutin pa ako ng 1 o 2 taon bago makalusot sa pagiging level 1 Warrior King. Kailangan ko munang makatawid sa level 9 Profound Master bago ko maisip ang pagiging Warrior King. Biro ni Yasman, pakiramdam niya ay ini-exaggerate lang ni Severin ang sinasabi niyang kaya niyang mag-breakthrough. Gayunpaman, kinuha ni Severin mula sa kanyang special ring ang isang first-grade high-rank peel gamit ang kumpas ng kanyang palad. Maaari mong kunin ito. Naniniwala akong makakatulong ito ng malaki para makatawid ka sa level 1 Warrior King. Anong grade ng peel ito? Naging sabik si Yasman nang makita ang peel sa palad ni Severin. First grade high rank, sagot ni Severin na nakangiti. First grade high rank peel. Sigurado ka bang ibibigay mo ito sa akin? Mabilis na tumalon si Yasman sa sobrang tuwa. Siyempre, sigurado ako. Ibibigay ko na sayo. Tuwang-tuwa si Severin nang makita kung gaano kasaya si Yasman. Ang galing. Siguradong ito ay isang first-grade high-rank peel. Kapag kinain ko ito, tiyak na madali akong makakapasok sa level 1 Warrior King. Kinuha ni Yasman ang peel ng nakangiti, itinabi ito, at pagkatapos ay yumuko bilang pasasalamat. Maraming salamat sa gantimpala, Supreme Leader. Napakahalaga ng gantimpalang yan, Ginoo. Sobrang natuwa rin si Zoheb na nakatayo sa tabi nila. Hindi niya akalain na basta na lang ibibigay ni Severin ang isang napakahalagang bagay nang hindi man lang nagdadalawang isip. Ngumiti si Severin at nagsabi, wala iyon. Pinaghirapan niyo ng sobra nitong mga nakaraang taon,
at lubos akong nagpapasalamat na nagawa niyong panatilihin ang Tigris Hall. Agad na sabi ni Zoheb, maaaring hindi malakas ang Tigris Hall, pero maipapangako ko sa iyo na hinding-hindi ito isasama sa ibang mga paksyon. May utang na loob ako sa dating Hallmaster, at alam kong hindi niya gugustuhin na mangyari yun sa Hall. Tumango si Severin at nakita niyang isa talagang tapat na tao si Zoheb. Napansin ko na ikaw at ang apat mong elder ay matagal nang naipit sa kasalukuyang level ninyo, hindi ba? Dahil matatag ang pundasyon ninyo, maaari nating subukang makamit ang breakthrough. Sandaling nag-isip si Severin at nagsabi, wala na akong pills, pero dahil maaga pa naman, magre-refine ako ng ilang pills para sa inyo mamayang hapon at ibibigay ko ito sa inyo pagsapit ng gabi. Magre-refine ng pills. Nagkatinginan sina Zoheb at Yasmin at nabigla sa sinabi ni Severin. Makalipas ang ilang sandali, napalunok si Zoheb at nagsabi, ang ibig mo bang sabihin, ikaw mismo ang magre-refine ng pills? Isa ka bang alchemist? Grabe, kakaiba at sobrang bihira ang mga alchemist, at iilan lang ang meron dito sa Drakcom, lalo na sa ibang lugar. Biglang natauhan si Yasmin. Ang first grade high rank pill na ibinigay mo sa akin, ikaw ba ang gumawa nun? Umiling lang si Severin, iniunat ang kanyang mga kamay at sinabi, sa tingin mo ba, saan ko iyon nakuha? Wow! Ang galing mo! Ibig bang sabihin ay isa ka ng first grade high rank alchemist? Iilan lang talaga ang meron yan dito sa Drakcom, sabi ni Yasmin ng sobrang tuwa. Ngumiti si Severin at hindi na nagpaliwanag pa ng masyado. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya, sige, Zoheb, panahon na siguro para ipaghanda mo ako ng kwarto. Magre-refine ako ng pills mamayang hapon, at mas mabuti kung may sarili akong kwarto para walang istorbo. Ah, tama ka, hindi ako makapaniwalang nakalimutan ko ang isang napakahalagang bagay. Agad na pinukpok ni Zoheb ang kanyang noo at nagsabi, may bakanteng villa sa likod na maaari mong gamitin. Tumango si Severin. Ipaalam mo agad sa akin kung dadating ang pinuno ng Wild Blood gang kasama ang kanyang mga tauhan. Sige, pagkatapos ay dinala ni Zoheb si Severin sa villa sa likod. Heto na. Sandaling nag-isip si Severin bago nagsabi, kailangan kong makita ang isang kaibigan ngayong nandito na ako sa Drakcom, pero ayokong masyadong makatawag pansin sa Wild Blood Gang. Siguro pwedeng si Yasmin na lang ang magdala ng ilang miyembro ng hall para imbitahin ang kaibigan kong iyon sa hapunan mamayang gabi. Sige, pero hindi ko akalain na may kaibigan ka sa Drakcom. Saan nakatira ang kaibigan mo? Ano pangalan niya? Ipapaalam ko na ikaw ang nag-imbita sa kanila para sa hapunan. Tinanggap ni Yasmin ang kanyang tungkulin ng walang alinlangan. Nakangiti siya habang nagsasalita matapos makatanggap ng isang unang klase na mataas na antas na pil mula kay Severin. Minasahe ni Severin ang tulay ng kanyang ilong at medyo kakaiba ang ekspresyon habang nagsabi, well, babae ang kaibigan ko, at ang pangalan niya ay Beryl. Nakatira siya sa Vermeulen Mansion. Beryl, Vermeulen Mansion. Nabigla si Yasmin. Hindi ka ba nagbibiro? Ang tinutukoy mo ba ay si Beryl Vermeulen, ang diyosa ng digmaan? Sinasabi mong kaibigan mo siya. Ngumiti si Severin at nagsabi, mag-relax ka lang. Kapag nakarating ka sa bahay niya, sabihin mo lang na gusto siyang makita ni Severin. Tiyak na tatanggapin niya ang imbitasyon. Okay, gagawin ko na ngayon. Sagot ni Yasmin ng masigla. Lubos na nabigla si Zoheb at nagtataka kung mali ba ang pagkakarinig niya nang sabihin ni Severin na nais niyang imbitahan ang isang diyosa ng digmaan. Kahit na kaibigan niya si Beryl, dapat si Severin mismo ang gumawa ng inisyatiba upang makipagkita sa kanya, hindi ang siya ang papuntahin dito. Para bang hindi siya natatakot na magalit si Beryl sa kanya. Umakyat si Severin upang ipagpatuloy ang kanyang sesyon ng paggawa ng alchemy habang sina Zoheb at Yasmin naman ay umalis ng villa. Dad, hindi mo ba iniisip na sobrang makapangyarihan ang ating pinakamataas na pinuno? Hindi ko akalain na kilala niya pa si Madam Beryl. Ani Yasmin na hindi pa rin makapaniwala habang naglalakad palabas ng gate ng villa. Napakunot ang noo ni Zoheb at nagsabi, angkop ba talaga para sa atin na imbitahan siya para uminom? At magiging ayos ba na makipagkita ka sa kanya nang wala ako? Napaisip si Yasmin ng mabuti at napakunot din ang noo.
Tama ka, sa sobrang tuwa ko kanina, nakalimutan ko kung gaano ito kakapangahas. Sa tingin mo ba posibleng hindi ito ikalulugod ni Madam Beryl? Papansinin ba niya tayo gayong maliit lang ang puwersa natin? At paano ka, bilang pinuno ng ating bulwagan, hindi ba't dapat ikaw ang personal na mag-imbita sa kanya? May seryoso ngunit walang magawang ekspresyon si Zoheb. Pero hindi naman sinabi ng ating Supreme Leader na ako ang pumunta. Marahil pwede mong isama sina Grand Elder at Second Elder. Sige, sigurado akong alam ng ating Supreme Leader ang kanyang ginagawa. Tumango si Yasmin. Hindi nagtagal, nakatagpo niya ang Grand Elder at ang Second Elder. May kailangan ka ba sa amin? May halong pagtataka ang Grand Elder. Sigurado ba ang ating Supreme Leader sa pakikitungo sa Wild Blood Gang? Marami silang malalakas na tao sa kanilang hanay, at hindi ko maiwasang mag-alala kung ano ang kalalabasan nito. Ngumiti si Yasmin na may pagmamalaki. Mag-relax ka lang. Kung sinasabi niyang magiging maayos ang lahat, naniniwala ako sa kanya. Lumapit ako sa inyong dalawa dahil gusto kong samahan ninyo ako sa Vermeulen Mansion. Iniimbitahan natin si Madam Beryl na uminom kasama natin. Nagkatinginan ng may pagtataka ang Grand Elder at ang Second Elder matapos marinig iyon. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita ang Grand Elder, nagbibiro ka ba? Gusto mo kaming mag-imbita ng isang diyosa ng digmaan para uminom kasama natin. Isa siyang mataas na tao sa lipunan, at napakaraming tao ang gustong makipag-inuman sa kanya. Ilan ba sa kanila ang nagtagumpay? Bukod pa roon, isa siyang mailap na tao. Magagawa ba talaga nating imbitahan ang isang tulad niya? Oo nga, tigilan mo nga iyan. Kung pupunta tayo doon at iimbitahan siyang uminom kasama natin, baka magalit siya at patayin tayo sa isang sampal. Napapangiting wika ng Second Elder, at iniisip na nagbibiro lamang si Yasmin sa kanila. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ngumiti ng mapait si Yasmin habang nakatingin sa dalawa. Tara na, ibinigay sa akin ng ating kataas-taasang pinuno ang utos na ito, at sinabi niya na pupunta si Madam Beryl kung babanggitin namin ang pangalan niya sa kanya. Bagamat labis na nag-aalala ang Grand Elder at ang Second Elder, wala silang nagawa kundi sumunod kay Yasmin at tumungo sa Vermeulen Mansion. Nang inig ang kanilang mga ngipin habang buong tapang na naglakad patungo sa tarangkahan. Sino kayo at ano ang pakay ninyo rito? Agad na hinarang ng isang gwardya si Yasmin at ang dalawang elder nang makita silang papalapit. Agad na yumuko si Yasmin bilang paggalang at nagsabi, narito kami upang makipagkita kay Madam Beryl. Pakiusap, ipaalam ninyo sa kanya na nais siyang makita ng kanyang mga kaibigan at mayroon kaming mahalagang bagay na sasabihin. Sige, maghintay kayo rito. Maipapaalam ko ito sa kanya, ngunit wala akong kapangyarihan kung tatanggapin niya ang inyong pakiusap. Sinulyapan ng gwardya si Yasmin bago pumasok. Nagdidilig noon ng mga bulaklak si Beryl sa hardin nang lapitan siya ng gwardya at ipaalam ang sitwasyon. Kaibigan ko raw sila, napakunot ang noo ni Beryl. Hehe, kakaunti lamang ang may lakas ng loob na sabihing kaibigan nila ako. Papasukin ninyo sila. Nais kong malaman kung sino-sino ang mga kaibigang ito. Naiintindihan. Mabilis na bumalik ang gwardya. Makalipas ang ilang sandali, dinala ng gwardya sina Yasmin at ang dalawang elder kay Beryl. Tiningnan sila ni Beryl at agad na napakunot ang noo. Hindi ko kayo kilala. Bakit ninyo tinatawag ang inyong sarili bilang kaibigan ko? Pagbati, ma'am. Yumuko ang tatlo bilang paggalang. Lumapit si Yasmin at magalang na nagsabi, maaring hindi kami ang inyong kaibigan, ngunit sinabi ng aming kataas-taasang pinuno na siya ang inyong kaibigan. Nais po niyang anyayahan kayo sa Tigris Hall upang uminom ngayong gabi, at sinabi niya na papayag kayo kung maririnig ninyo ang kanyang pangalan, si Severin Foylet. Severin, agad na inilapag ni Beryl ang hawak niyang alak at nagkaroon ng galak sa kanyang mukha. Nandito si Master. Hindi ko akalaing pupunta siya sa Drakcom. Napakaganda nito. Master, nanlaki ang mga mata ni Yasmin at ng mga elder at halos hindi makapaniwala sa narinig ng tawagin ni Beryl ang kanilang kataas-taasang pinuno bilang Master. Sinulyapan sila ni Beryl. Maghintay kayo rito. Magbibihis lang ako.
Masaya siyang pumasok sa villa. Ang ating kataas-taasang pinuno ay master niya. Napalunok ang Grand Elder at napabulong sa pagkabigla. Sa tingin ko, oo. Sagot ng Second Elder. Nagbihis pa siya upang makipagkita sa ating kataas-taasang pinuno, kaya mukhang malaki ang pagpapahalaga niya sa hapunan ngayong gabi. Lumabas si Beryl makalipas ang kalahating oras, pinalitan ang kanyang maong ng isang sexing pulang bestida at naglagay pa ng espesyal na pampaganda. Pasensya na at napaantay ko kayo ng matagal. Tara na, ngumiti si Beryl at sinabi iyon sa kanila. Walang anuman, hindi ko akalaing magiging magiliw kayo. Ngumiti si Yasmin. Pagkatapos ay sinabi ni Beryl, ano ang ibig mong sabihin na hindi mo akalaing ganoon ako? Sa pagkakasabi mo, para bang isa akong walang pusong babae. Kabanata 830, hindi nagtagal, bumalik silang lahat sa Tigris Hall. Sa mga oras na iyon, natanggap ng Wild Blood Gang ang balita tungkol sa nangyari noong hapon. Ano ang opinyon ninyo tungkol sa sitwasyong ito? Si Tulio ay tinipon ng lahat ng matatandang kasapi ng gang at nagdaos ng agarang pagpupulong upang ipaalam sa kanila na napatay si Darisan. Patay na siya. Paano nila nalaman ang tungkol sa plano niya? Isang matandang kasapi ang nainis na hindi nagtagumpay ang kanilang plano. Hindi ko alam kung paano, pero sigurado akong gumastos ng malaki si Zoheb para mapatay si Darisan, sagot ni Tulio. May posibilidad na nasugatan si Zoheb, at maaaring ito na ang minsanang pagkakataon para sa atin. Agad na nagliwanag ang mga mata ng matandang lalaki nang marinig iyon at naunawaan niya ang ibig sabihin ni Tulio. Nakasimangot siya ngunit kalaunan ay ngumiti at nagsabi, haha, tama ka, kahit nasugatan man si Zoheb o hindi, ang totoo ay nabawasan na sila ng isa sa pinakamalakas nilang tauhan. Malaki ang makikinabang natin sa nangyari, at maaari na tayong magpatuloy sa plano na patayin sila. Pero kailangan natin ng dahilan para gawin iyon. Ngumiti si Tulio, kung sisirain lang natin sila dahil namatay ang isa sa kanilang malalakas na tao, magiging dungis iyon sa ating reputasyon kung malaman ng iba. Maaari pa tayong maging target ng ibang puwersa na naghahanap ng pagkakataon para manggulo. Tutal, may ilan ding puwersa na laban sa atin. Pakiramdam ng lahat ay magandang pagkakataon na para kumilos, pero ang pumipigil lamang ay ang kakulangan ng magandang dahilan. Sa oras na iyon, ngumiti ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang at iminungkahi, paano kung sabihin mo na gusto mo si Yasmin at nais mong pakasalan siya? Kung tumanggi sila, maaari nating patayin sila at pilitin si Yasmin na pakasalan ka. Nasa 50 taong gulang na si Tulio, kaya napakunot ang noo niya nang marinig iyon. Hindi ba't nasa 18 o 19 lang si Yasmin? Maganda siya, pero napakalaki ng agwat ng edad namin. Paano kung pumayag naman sila? Tumawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ayos lang din iyon. Halos pareho lang naman iyon sa pagkuha ng Tigris Hall. Ngayon napatay na si Darisan at tumatanda na si Zoheb, ipapasa rin niya ang bulwagan sa anak niyang babae sa tamang panahon. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ka ng magandang babae at buong Tigris Hall sa ilalim ng iyong pamumuno. Magandang plano iyon. Tumayo si Tulio sa tuwa matapos pag-isipan. Ayos, desidido na tayo. Panahon na para tipunin ang lahat ng tao. Hindi naman kailangang ipadala ang lahat. Sapat na ang mga nakarating na sa antas na 7 ng Profound Masters para tapusin ang Tigris Hall. Opo, Ginoo. Tumayo ang lahat at agad na naghanda. Sa mga oras na iyon, nakarating na si Beryl sa punong himpilan ng Tigris Hall kasama sina Yasmin at ang mga matatanda. Ginang Beryl, pagbati, Ginang. Hindi inaasahan ni Zoheb na darating si Beryl. Kinabahan siya na halos manginig ang boses at nakalimutan kung ano ang sasabihin. Bahagyang ngumiti si Beryl at nagsabi kay Zoheb, ikinagagalak kitang makilala rin. Nasaan ang aking guro? Ang guro mo. Natigilan si Zoheb sandali. Agad na lumapit si Yasmin at nagpaliwanag, Ama, ang tinutukoy niyang guro ay ang ating pinakamataas na pinuno. Abala siya sa pagre-refine ng mga tableta sa ikalawang palapag ng villa. Matagal-tagal na rin siyang naroon. Napagtanto ni Zoheb na lalo pang lumalim ang paghanga niya kay Severin. Ganun ba? Huwag na siyang abalahin. Pupunta na lang ako sa sala at hihintayin siya doon. Ngumiti si Beryl at naglakad papunta habang nakasunod sina Zoheb at iba pa.
Hindi inaasahan ni Beryl na aabutin ng higit 2 oras bago bumaba si Severin. Nang bumaba si Severin, natuklasan niyang naroon din ang maraming matataas na tao ng Tigris Hall bukod kina Beryl at Zoheb. Guru, ikaw nga, natutuwa akong makita ka ulit. Tumayo si Beryl sa sobrang tuwa. Hindi ko akalaing makakarating ka sa Drakcom. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sana ay nasundo kita sa paliparan.